Dr. Pulley Flyballs natin. Arangkada, kamusta ang top speed? Matipid pa sa gas? Medyo dumudulo ka naman. Kahit stock lang siya. 3, 2, 1. Hi guys, welcome back to another video. Napansin ko lang sa mga nagko-comment sa mga videos natin, specifically dito sa Dr. Pulley Flyballs natin. Marami nang nagtatanong kung kamusta na nga ba. It's been 10 months na simula nung kinabit natin yon sa ating ADV 160. Yung mga tanong na kamusta ang arangkada, kamusta ang top speed, matipid ba sa gas, at kung okay ba siya pang daily use. Siguro naman maraming katulad ko na di naman karerista, gusto yung stable, merong konting arangkada, matipid sa gas. At yun nga, pinakamahalaga talaga is kaya siya pang daily. Kaya niya makapagbakbakan sa ganitong sobrang traffic na mga kalsada. Kaya naiintindihan ko yung iba dyan talaga na gustong malaman yung review sa ganitong setup ng CVT. Actually hindi nga CVT setup to eh, kasi nga flyable lang talaga yung ginalaw ko sa ADV 160 natin. In terms of pampabilis hindi na tayo nagkalikot ng kung ano-ano pang mga springs. Lahat to guys stock except sa flyballs natin. At baka napanood nyo rin po yung video natin regarding naman yun sa naglagay tayo dati ng magic washer. Nagkaroon kasi ako ng mekaniko last time, hindi daw niya trip yung mga ganong merong magic washer, lalo na kung stock lang naman yung CVT mo. Kasi usually ginagamit yung magic washer pala sa mga naka-angle na yung may certain degree angle na talaga yung pulley. Tayo yung pulley natin stock pulley pa rin naman to, kaya pinatanggal sa atin. At the same time kasi yung magic washer na yon nakaka-apekto rin siya dun sa wear ng belt natin, ng V-belt natin. Nakaka-apekto yun sa longevity, yung buhay niya. Kumbaga hindi na pantay yung kain sa belt dahil nga merong offset na washer. In this video, papalam ko sa inyo kung sulit nga ba talaga tong all straight 17 grams na Dr. Pulley pang daily use. As usual, kung napanood nyo yung previous vlog natin, ipa-plug ko dyan. Yan is 10 months ago. Dyan sa video na yan, nag-test ride tayo ng 0 to 60 at 0 to 100 kph. Dito rin sa kalsada na to. Maganda nga yung kalsada ngayon, bagong asfalto na to. Pero bago ang lahat pala, bago tayo mag-test ride, papakita ko lang sa inyo yung setup ng ADV natin. Kung makikita nyo, nagmamatter din dito yung kung gaano kabigat yung motor natin, sa kung gaano kabilis yung arangkada natin, kung gaano kataas yung top speed natin. Depende sa bigat ng motor natin. So meron tayong plastic top box na 55 liters, pero meron din tayong top box bracket na K3 rack. Solid bakal yan, powder coated. So ayan yung accessory ko. At the same time, naka road tires tayo. Ito, Michelin City Grip 2. Matagal na rin nating gamit tong Michelin City Grip 2 dahil madalas lang tayo sa kalsada, hindi naman tayo nag-off-road. At isa rin to sa nakaka-apekto sa riding natin, sa bilis ng arangkada natin, sa stability ng motor natin. Nagmamatter talaga kapag road tires ang gamit mo, lalo na kung gusto mo is mabilis sa kalsada, stable ka sa asfalto. Kasi kapag dual sport yon, nakaka-apekto na yung profile ng dual sport tire pagdating sa top speed or sa mga arangkada natin kapag sa mga asfalto Tapos ito rin, meron din tayong MDL bracket na bakal din. So nagmamatter din talaga kung lalo na kung may crash guard kayo, meron pa kayong mga anek-anek dito ng mga bakal-bakal na accessories. Nakaka-apekto yun, nakakadagdag sa weight ng ating motor. So far yun lang naman yung mga accessories na kailangan ko sabihin sa inyo. Kita nyo naman yung bigat ng rider. Yung bigat ng rider, ang timbang ko ngayon 68 kilograms. At kung mas mabigat pa kayo doon, magkakaiba na tayo ng results when it comes to 0 to 60 at 0 to 100 na takbuhan. So again, re-remind ko lang kayo guys, sa ating CVT ay all stock pa din. Tinanggal na natin yung 1mm magic washer dati, at ang binago lang talaga natin dito ngayon, Dr. Pulley Flyball na straight 17 grams. Yun lang, wala nang ibang binago. So tara, testingin natin. Isa din pala yung yung wind drag. Siyempre yung wind, madalas kapag against sa atin yung wind, sinasalubong natin, nakakabawas din ng speed yun. Lahat ng gagawin kong testing ngayon, naka-off yung HSTC natin. Okay game, test 1 tayo, 0 to 100. 3, 2, 1.
100 na. Okay, we're back. Second test ride. 3, 2, 1. Try naman natin yung papunta doon, pabalik sa kabilang kalsada. Kasi medyo may wind drag talaga dito eh. 0 to 100 ulit. Pero yung pabalik 3, 2, 1. Na sakto. Ang overall conclusion natin sa Dr. Pulley Flyball para sa stock CVT ng ADV 160 natin, super good siya. Super capable niya ng daily use na hindi kayo mabibitin sa arangkada, sa top speed. Talagang may hatak siya kumbaga. Pero at the same time, hindi siya masyadong malakas sa gas. As you can see, punta tayo sa fuel consumption. Kung makita nyo yung fuel consumption natin, 37.4. Ngayon lang bumaba ng 37 yan dahil nag-test ride tayo ng 0 to 100. So talagang bababa yung consumption yan kasi lakas natin sa gas kanina eh. Gaspol tayo ng gaspol eh. So what if kung naglo-long ride tayo or yung mga viewers natin na taga-probinsya or mga taga Nueva Ecija, Pampanga, dyan sa south, madalas open road yan sa kanila eh. Dito kasi sa atin, ang dalas talaga ng traffic, nakakairita. Sana nabigyan ko kayo ng at least reference dun sa Dr. Pulley Flyball natin kung kamusta nga ba siya. Mag-iisang taon na, 10 months ago yung last na nagpalit tayo. 2 months na lang, mag-iisang taon na tong Dr. Pulley Flyball natin, hindi pa natin pinapalitan. Yung itim na yan, hindi na natin matatanggal yan. Ayaw na. Kasi Ito, mga mancha. ano na yan eh, mancha na. Ito yung subali, ito yung kain. Oo. Okay pa rin naman na set na mo. Okay pa. Pang matagalan na eh. Meron na ako dito si Sir Glenn eh. Sa Dr. Pulley rin yun eh. Naka-4 na linis na kami, okay pa yung bola. Sabi niya, okay pa yan sir. Mas alam pa ng bata yung tamang paglagay na ano. Dr. Pulley, no? Pero double check ulit natin yan. Medyo dumudulo ka naman. Kahit stock lang siya. Nakita mo parang dumudulo. Malakas yung loob ko eh. Dumudulo siya sir. Nga pala guys, may gusto lang ako idagdag kung bakit sulit na sulit para sa akin yung Dr. Pulley Flyballs. Kung titignan nyo guys, order natin is 16,800. So 200 kilometers na lang, 17,000 na yung tinatakbo ng ADV natin. Back in June 2024 natin nilagay ang Dr. Pulley Flyballs. 7K auto pa lang yung ADV natin that time. Now if we do the math correctly, kulang-kulang 10K na yung tinakbo ng Dr. Pulley Flyballs natin. And kung makikita nyo dun sa itsura ng flyball natin, as of this May, wala pa tayong balak palitan yung Dr. Pulley Flyball natin. So for me, bakit worth it ang Dr. Pulley Flyball? Unang-una, may dagdag power siya. Yung design shape ng Dr. Pulley is designed for performance and longer lifespan. Bukod doon, 17 grams to, hindi siya 19 grams na stock ng ADV, kaya malakas ang arangkada. Gets? So bukod sa added performance ng design ng flyball, meron na tayong arangkada, meron pa ring gitna, meron pa rin pandulo. So win-win pa rin tayo when it comes to performance. Sa fuel consumption, 37.1. Again, naglalaro yan sa 37 to 39 or 40 kilometers per liter. Mix yan ng city riding, traffic at long ride. So yan yung makukuha nyo na fuel consumption katagalan. Depende na rin yan sa throttle habit nyo. Kung gaspol kayo talaga,
lalakas talaga tayo sa consumption. So all in all, Dr. Puli Flyable is recommended for daily use. Back to the original timeline tayo. Sa mga nagbabalak bumili ng Dr. Puli Flyable, at kung tataka pa kayo kung worth it to, sinasabi ko na sa inyo guys, worth it naman yung binayad ko na 1,000 plus para sa straight 17 grams ng Dr. Puli. Dati kasi guys, nabubudol tayo, papalit tayo ng pulley set, magpapalit tayo ng mga springs, papatigasin natin yung mga springs, ganon. Simula nung nagamit ko tong Dr. Puli, nawala na yung cravings ko na ganon. Kumbaga hindi na tayo nangangatin na mag-upgrade ng panggilid natin. Mas prefer ko na yung ganito, na bola lang yung pinapalitan. Kung hindi ako matetempt or mabubudol sa mga panggilid, ito lang talaga yung ginastusan ko, yung Dr. Puli Flyballs natin. And the rest, stock na. Tamang alaga lang tayo sa maintenance, change oil, mga ganyan. The rest is all stock. So, ayun lang. Kung nag-enjoy kayo sa video na to guys, kindly leave a thumbs up. Subscribe naman kayo dyan kung nag-enjoy kayo sa video natin today. Lagi nyo natandaan guys, ride safe sa kalsada. Lalo na ngayon summer, maraming mainit ang ulo. Mainit ang panahon, mainit ang ulo ng mga driver natin. So, keep it cool guys. Again, this is Carl MK. Ride safe sa inyo palagi.